So yun guys, no? 2 counts of homicides, tapos 2 counts of reckless imprudence resulting in homicide. So ito lang guys yung nakikitang possible na pwedeng ikaso dun sa siyam na respondents or persons of interest. Hello guys, welcome back again to our YouTube channel. Kumusta po? Narinig niyo po ba ako? Hopefully okay naman tong ating microphone. Nasira kasi yung ating mic recently. So anyway, let's go back. So sa video na to guys, pag-uusapan natin ang mga pangalan na lumabas dun sa investigation in regards to the drowning incident in Dipakulaw, yung sa nangyari kay Rene tsaka kay Divine Adili. So ayon sa mga ulat, may mga ilang individual guys na kabilang dun sa tinatawag na persons of interest or respondents, o mga iniimbestigahan ng mga otoridad. Guys, mahalagang tandaan, ang mga pangalang ito guys ay bahagi lamang ng investigation, So wala pang pinal na desisyon ang korte. So tandaan na, wala pang pinal na desisyon ng korte. So hindi pa sila sinasabing makukulong. Okay? So under investigation pa. So here are the list of the names guys. Ito yung mga listahan ng mga pangalang lumabas sa investigation. Yang ansyam na yan. So kung mapapansin nyo guys, wala si Utility Boy dito. Yung napag-usapan natin sa previous video natin. So I'm so glad na wala siya dito kasi oo nga naman, bakit nga naman siya madadamay? Isa lang naman siyang hamak na utility boy, or tagabigay ng tubig, tagakuha ng bola. So I'm glad na wala siya sa listahan. So guys, ano nga ba ang dapat isampa? Ano nga ba ang kasong isasampa dito sa siyam na to? Okay? So based sa lumabas na balita guys, ang mga involved na coaches at staffs ay inirekomenda na kasuhan ng 2 counts of homicide, 2 counts of reckless imprudence resulting in homicide. So ibig sabihin, may dalawang pagkamatay na sinasabing may pananagutan sila. Hindi lang isa, kaya 2 counts because kumbaga dalawa, kaya 2 counts of homicides, 2 counts of reckless imprudence resulting in homicides. Ito yung si Rene tsaka si Divine, okay? So, ano nga bang ibig sabihin itong kaso na to guys? Ano bang ibig sabihin itong homicide? Ang homicide guys, ito ang pagkamatay ng tao sa aksyon ng iba, okay? Hindi kailangan planado, okay? Hindi kailangan planado or sinasabi nating murder. Hindi murder pero may direct involvement o kapabayaan na nagdulot ng kamatayan. So, ito yung sinasabi natin na homicide. So ano nga ba guys ang parusa? Kapag ka napatunayan ng korte na may kasalanan ka na nag-fall ka dun sa homicide, so ano ba ang dapat parusa? Ano nga ba ang kaparusahan na pwede mong makuha? So pwede kang makulong ng 6 years hanggang 20 years. Depende sa hatol ng korte. So pwede kang makulong guys ng 6 years to 20 years depending sa binigay sa'yo ng korte. Okay? So ano naman yung reckless imprudence resulting in homicide? So ito ay kapag ang kamatayan ay dahil sa kapabayaan o negligence. So ito guys yung sinasabi na kulang sa safety. Ito yung nangyari dun sa Dipakulaw. Kaya siya nag-fall dun sa reckless imprudence resulting in homicide kasi may kapabayaan. So kumbaga supervision, may pagkukulang. Yan yung sinasabi natin guys na pinag-training sila sa dagat, wala silang life vest. So yun guys, dun sila nagpo-fall sa reckless imprudence resulting in homicide. Kulang sa safety. Pangalawa, walang tamang supervision. Andun na nga tayo. Andun sila para i-supervise yung mga students but ang nangyari is na-aksidente pa. So, isa rin to sa mga dahilan kung bakit na-fall sila sa reckless imprudence resulting in homicide. Okay? Kung titingnan nyo guys sa word na reckless, so doon na mismo makakuha nyo na mismo yung sagot. So, ibig sabihin, reckless ka, hindi mo pinag-isipan, pinabayaan mo, basta ka na lang nagdesisyon na hindi mo iniisip yung safety ng tao. Kaya siya tinatawag na reckless imprudence resulting in homicide. Okay? Tsaka may isa pa guys, yung hindi sumunod sa protocol. Kumbaga, si tapos yung ibang coaching staff, hindi sila sumunod sa protocol ng sabi nga ng ibang staff na huwag kayong mag-swimming kasi malakas ang current ngayon. So, hindi sila sinunod. Na nagsabi pa sila na huwag nyo kaming pakialaman. So yun guys, hindi sumunod sa protocol. Tapos may mga signage din daw doon. Sabi nila nakataas daw yung flag na pula, so means that hindi sila pwedeng mag-swimming sa dagat kasi mataas daw yung tsaka delikado yung current. Ginawa pa rin nila. So doon sila nagpo-fall sa reckless imprudence resulting in homicide. Kung tuluyang ma-file guys yung kaso, ano ba nga ba ang dapat kaharapin itong mga to, itong siyam na to? So ano nga ba ang kaharapin nila?
kung tuluyan ma-file at umusad ang kaso, ito ang proseso guys. First one is the preliminary investigation. Titingnan kung may sapat na ebidensya. Tapos filing of case sa korte. Dito na sila officially na magiging accused, no? So arraignment, sasabihin nila kung guilty or not guilty. So trial, dito na lalabas ang ebidensya, testimonya, desisyon. Kung mapatunayang guilty guys, kulong plus possible damages. So let's go back to the coaches guys. Kung related to kay kung like for example naging guilty si so pwede ba siyang ma-deport o saan ba siya pwedeng maikulong? Kung ma-deport siya guys, sa tingin ko is kung immigration permit lang ang issue, siguro pwede siyang ma-deport. Pero pag homicides guys, I think hindi siya pwedeng lumabas ng bansa. Reckless imprudence, hindi rin siya pwedeng lumabas ng bansa. Saan ba siya makukulong? Of course sa Pilipinas guys. Kung mapapatunayang may criminal liability siya, sa Pinas siya makukulong dahil dito niya ginawa yung krimen, no? Or yung aksidente. Dito nangyari yung aksidente, so means that dito sa Pilipinas siya makukulong. Kahit siya foreigner guys, okay? So ayan guys, ito lang yung update natin for today. So good job DOJ and CIDG, napakabilis ng kaso nila Divine tsaka ni Rene. So hopefully masaya na rin yung family na malilinawan na yung kanilang mga pag-iisip, kasi yun lang din naman talaga yung gusto nila, yung malaman yung katotohanan. Yan nga guys, no? So that's it for today, and thank you so much for always watching our videos, and salamat din sa kahit konting oras na binibigay nyo sa amin sa panonood. Na-appreciate po namin yan. So yun guys, no? 2 counts of homicides, tapos 2 counts of reckless imprudence resulting in homicide. So ito lang guys yung nakikitang possible na pwedeng ikaso doon sa siyam na respondents or persons of interest. Guys, disclaimer, no? Hindi pa to pinala, hindi pa sila pwedeng ikulong unless na mayroon ng desisyon ng korte. Kung mag-aano pa lang sila guys, persons of interest, okay? Kailangan pa ng proseso sa korte. Iimbestigahan pa, pagka nalaman na guilty, then doon na sila makukulong. So, pwede silang makulong ng 6 years to 20 years depending on the court, kung ano yung desisyon ng korte, kung gaano kabigat yung ibibigay. Okay? So, yun lang guys, no? Wala naman tayong so yan lang po guys yung ating topic for today. Napaka basic lang. So yun lang po yung may share ko for now. Thank you so much again guys for watching, and alam mo nyo na yan, mag-iingat palagi. Thank you.